Hi, Sec. Nanonood naman kayo, ano? Yes. Nanonood naman kayo? Dati akong Thanks. professor, naiintindihan nyo naman yung explanation ko. Sige po, go ahead. Okay. So, Sec, paano yun? Reduce or not reduce? Ano po ba? Unang-una, ang directive ng Pangulo, ibaba ang presyo. Ginawa na natin yan. Hindi totoo na itataas ulit ang presyo. May mga nababasa akong ganong mga balita. Hindi totoo yun. Nakababa na ang presyo at hindi na po yan tataas ulit. Unprecedented itong ginawa ng Pangulo natin na nagbaba tayo ng presyo at never tayo babalik sa dati. Ang tanong na lang ngayon, paano natin i-implement sa mga proyekto ang pagbaba ng presyo? Yun po ang ipinaliwanag natin ngayon sa imbitasyon ng Bicameral Conference Committee. So, pinakinggan po tayo, nagpapasalamat tayo sa BICAM, sa Senado at sa House, pinakinggan po nila tayo. Hopefully po, na-clarify po natin. Pero, ang budget po, ang magdidesisyon dyan ay ang Kongreso. At sinabi ko din po, kung ano po ang magiging desisyon ng Kongreso, syempre po, yun po ang susunod natin. Pero, may kaakibat po na epekto yan. No, may mga proyekto po tulad ng pinakita ko kanina na dahil sa kulang na pag-apply o insufficient na pag-apply ng pagbaba ng presyo sa mga ibang project, meron pong mga ibang project na sobrang bababa. Meron ding kulang ang pagbaba. Para po maiwasan yon, ang request po natin ay ang DPWH ang gagawa. No, naiintindihan ko po yung maliit o halos walang tiwala ng mga kababayan natin. Pero ang inassure ko po sa Kongreso, base na rin po sa direktiba ng Pangulo, talagang gagawin natin lahat para masigurado na susunod ang lahat ng nasa DPWH sa pagbaba ng presyo. At naglabas po tayo ng department order, naglabas na rin po natin sa media, at may kasama po yung kaparusahan sa mga BE at RD na hindi susunod. At siguro naman, nakita na nila yung mga nangyari sa mga kasamahan nila dati na ngayon ay nakakulong na. At marami pang ibang makukulong. Ayaw naman siguro nilang mangyari sa kanila. At kailangan nilang sumunod. Pero ulitin ko, kung ano po ang desisyon ng Kongreso, yan po ay respetuhin natin. Sir, pwede tayo magbibigyan. Ilang percent pa ng projects yung hindi mai-implement? Hindi ko pa masasabi. Kasi kailangan talaga, 10,000 po ang pinag-uusapan natin proyekto. Kailangan po yan talaga iisa-isahin. Meron lang po kami nakitang iilan na sumobra ang bawas, meron din naman kurang ang bawas. No? So, hindi po natin masasabi yan. Pero sayang naman po, no? yung matutulong ng mga proyektong yan sa ekonomiya, sayang po yung mga maibibigay ng trabaho. Pero, kailangan pong ma-assure ang mga kababayan natin na talagang ibababa natin ang presyo. At yun ang binibigay nating assurance sa kanila. Lalo-lalo na ngayon, meron na tayong transparency portal. Ipapublish po natin lahat yan. At pag meron po silang hindi nakitang project dyan na bumaba, talagang yung mga DE po na yan at RD na yan, talagang papakasuhan natin. Sir, at papakulong natin. Sa takbo ng discussion, nasan po yung DPWH sa Hope Meter na marirestore yung budget natin? Alam mo, desisyon na ng Kongreso po ito Ako, pumunta po ako dito sa imbitasyon ng Bicameral para ipaliwanag yung aming request. At yun po ang ginawa namin. Second partial check na rin po po kayo dun sa mga out of 10,000 projects you mentioned. Meron po kaming mga konting na check, yun po yung pinresent na namin kanina. Ilang percentage po dun sa mga projects? Ay, hindi pa. Hindi. Kasi kakalabas lang ng Senate third reading report nung Tuesday. No? Kakalabas pa lang. So kaya nga kami sumulat nung Thursday. No? At ginabas yung DO nung Friday. So, ano lang ito? Kasama po sa proseso ito. Pero at the end of the day, gagawin pa rin natin ang dapat natin gawin. No? At ibababa natin lahat ng presyo ng lahat ng proyekto ng DPWH. Thank you. Thanks, guys. Thank you, Okay. sir.